Yo, what up? It's your boy, Jester here. It's 5 a.m. and our topic for today is about interest and commitment. So bakit ako nandito ngayon ang aga-aga? I hate waking up early. Kaya nga ako naging networker kasi gusto ko magising after ko matapos matulog. And kanina nag-alarm ako ng phone para magising ako ng maaga. Kaya ako nandito ngayon dahil sinabi ko kahapon, nag-announce ako na sa mga downlines ko, invite ko sila mag-jogging. And sabi ko magandang bonding kasi yun na weekly na may jogging. And guess what? Kami pala ng kapatid ko andito. So, yung topic natin ngayon, interest and commitment. Maraming mga tao na nasa business natin, sa networking na hindi naman sila committed, interested lang. For example, invite mo sa training or sa BOM. Tapos may konting ulan. Ang sasabihin, apply, hindi na ako makapunta dahil umuulan. O kaya mainit. Ang sasabihin niya, apply, hindi ako makapunta dahil mainit. O kaya, wala siyang masakyan, apply, hindi na ako makapunta dahil wala na akong masakyan. And pag ang tao kasi interested lang, usually hindi talaga siya magiging successful sa business. So ang kailangan mo talaga dito is commitment. Anong pinagkaiba ng interest and commitment? Ang commitment, upline kahit umuulan, pupunta ako. Upline kahit mainit, pupunta ako. Upline kahit wala akong masakyan, pupunta ako. And ganun yung attitude na kailangan mo, hindi lang dito sa networking business mo, kundi any field na piliin mo, kailangan mo ng commitment in order to succeed. Meron ako isang downline and darating yung paborito niyang singer dito, si Jason Mraz. And dati niya pa, inaantay itong singer na to na mag-concert. Meron naman siyang pambili ng ticket. Pero on that day, hindi siya attend ng concert. And alam niyo ba kung bakit? Kasi meron na siyang prior commitment sa downlines niya na meron silang training or event. And kung ganun yung attitude nyo regarding this business na once na nagsabi ka na magko-commit ka, na gagawin mo to, I'm sure maging successful rin kayo tulad ng leader ko na to. Maraming times kasi sa business na mapapagod ka, mapuyat ka, and once na ma-realize mo na hindi ka pala committed sa business, is madali ka lang mag-give up. That's why it's very important na malaman mo kung anong why mo. Dahil yun yung magpupush sa'yo na maging committed sa business. Kung sumali ka dito dahil gusto mo lang bumili ng sapatos, malamang madali ka lang mag-quit pag na-reject ka dahil sobrang babaw lang. So pang interest level lang yung reason mo. Pero what if ikaw meron kang sobrang solid na reason? Just like something greater than yourself, your family, or gusto mo makatulong sa ibang tao, gusto mo kumita talaga na malaki para pag okay na yung needs mo, okay na yung needs ng family mo, pwede ka makatulong sa ibang tao. Pag ganun yung reason mo, mas malaki chance na committed ka sa business. And so, yun lang guys. Jogging muna ako.